And for some of you, mga bandang end of the year, mga kapiksi, parang merong unexpected na maaaring maganap sa inyo. Ito'y parang magbubukas ito ng pintuan sa pagbabago, mga kapiksi. No? Parang paghahanda din sa 2026 siguro na parang meron kayong makikita na greener opportunity, mga kapiksi, on the other side of the road, parang ganyan. And parang mas malayo yung mararating mo if ever na lumipat ka or mag-take ka ng risks. Ibig sabihin, maaari magkaroon ng positive change or movement sa Hello guys, hello Capricorn. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is second half kapalaran para ngayong 2025, July, August, September, November, December, December, tama ba? October, November, December. Basta July to December, mga kapiksi ng 2025, last 6 months, okay? So, tingnan natin guys yung energy nyo. Unahin natin tong deck na to, mga kapiksi. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay, mga paparating sa inyo, mga pwede nyo ma-experience, mga mensahe, mga kapiksi. We have the Rainbow Reviver guys, no? So, ibig sabihin nito, for some of you, maaaring nakaka-survive kayo sa mga pagsubok, sa mga challenges guys, no? Yung mga napagdaanan nyo no first half ng 2025, kung kayo ay nagkaroon ng problema, mga kapiksi, from January to June, maaari kayong makasurvive, maaari kayong makarecover, no? Makabawi-bawi naman sa inyong kabuhayan ngayong July to December, mga kapiksi, okay? So, napakaganda niyan kasi ibig sabihin, nalalampasan nyo na guys yung mga problema and maaaring maging maganda yung takbo ng inyong kabuhayan, mga kapiksi. Another message for you Capricorn, this is more on love naman, mga kapiksi, although pwede rin sa iba, pero sa pag-ibig guys, no, maaaring merong magpakasal, for some of you magkaroon ng engagement o kaya naman maaaring mag-level up yung pagsasama nyo ng inyong person. Let's say for example, from boyfriend to girlfriend, pwede kayong mag-live-in together o kaya naman magpakasal legally, mga kapiksi, okay? Pero level up yung inyong relationship, mga kapiksi. For some of you guys, maaari kayong makaklose ng mga deal, commitment, mga projects, ganyan, kung kayo mga freelancers, mga kapiksi. Ibig sabihin, maaring maklose yung mga kontrata guys, okay? So that's a very positive energy para sa inyo. Positibong mensahe, Capricorn. And ito naman, this is more on the negative side, mga kapiksi, distorted feminine. Pag sinabing feminine guys, lahat tayo merong feminine and masculine energy. Yung feminine energy guys, yun yung pagiging compassionate, maunawain, maalagain, mahaba ang pasensya, mapagmahal. And kapag distorted yung feminine nyo, ibig sabihin, pwedeng makaranas kayo ng pagiging bugnutin, maiksi ang pasensya, magagalitin, yung mga ganyan, mga kapiksi, okay? So, kalma lang guys, no? Lahat naman yan, kayang-kaya nyong kontrolin, lahat yan, kayang-kaya nyong iwasan. Guys, basta mag-focus lang kayo palagi sa mga positibong bagay, iwasan yung matrigger para hindi uminit yung ulo nyo, at saka iwasan nyo rin na masangkot sa mga negative na tao, negative na sitwasyon, no? Always surround yourself guys with positive people para palaging maganda din yung energy nyo, mga kapiksi. Alright? So, yan yung mga mensahe para sa inyo, Capricorn. Comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. So, tingnan natin yung ganap sa inyo. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex, reverse breakup. So sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitayo@gmail.com. So Capricorn guys, kayo ay na-represent ng Queen of Pents sa ating spread. Sa loob ito ng 6 months guys, no? So anytime na mapanood nyo to sa loob ng 6 months, pwede siya mag-resonate sa inyo. 3 card spread tayo guys bawat month, pero again, no, anytime pwede siya mag-resonate sa inyo. By the way, mga kapiksi, sa mga naghahanap ng mga pambaswerte na lucky charms, lucky items, check nyo guys yung mga items sa description box, mga kapiksi. So, ilatag natin yung spread nyo. Ito ay para sa July, August, September, mga kapiksi, no? So, nakikita natin, unahin natin mga kapiksi, yung mga negative na nakikita natin dito. So, for some of you guys, maaring may mga pagsubok or challenges, no, na na-experience kayo. So, although nakita natin, sabi ko nga sa inyo kanina guys, no, kung naka-experience kayo ng mga problema or challenges nung tawag dito, January to June, mga kapiksi, pwedeng ma-experience nyo pa yan ngayong second half ng 2025, pero maaaring hindi na siya kasing lala kagaya nung na-experience nyo nung first half, pero pwedeng meron pang buntot, di ba? Parang bagyo, mga kapiksi, di ba? Minsan yung bagyo, kapag ka pumasok ng bansa, minsan may buntot pa, no? Kumbaga parang hindi pa agad-agad nawawala. So parang meron pang hagupit, ganyan. And for some of you, pwede nyo pang ma-experience yun, mga kapiksi, but it doesn't mean na hindi nyo siya malalampasan. Actually, for some of you, maaaring dumating sa inyo yung solusyon sa mga problema nyo, mga kapiksi. So kapit lang guys, and kapit lang, mga kapiksi, malalampasan nyo rin yan. And meron ditong presence ng earth signs guys, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaring may earth element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with another earth sign, mga kapiksi. And yung nakita natin dito guys na commitment, no, for some of you, sabi ko nga sa inyo, maaring merong ikasal, mga kapiksi. Yeah, so maaring may ikasal, yung inyong love life guys ay maaring mag-level up, mga kapiksi. Kung nagpaplano kayo ng kasal ngayong second half ng 2025, maaring ma-push, maaring matuloy, no, yung mga kasal nyo. O kaya naman kung hindi kasal, maaari kayo magsama ng iyong partner, living in together as a couple, mga kapiksi. For some of you guys, maaari din may mga kontrata, no, mga kontrata, mga negotiations na ma-push through, mga kapiksi. Magiging pabor sa inyo yung resulta nito, guys. So lakarin nyo lang ng maayos, ligawan lang ng mabuti, di ba? Mapapasayo din yung matatamis nilang oo, mga kapiksi. You will have a lot of more time para sa sarili mo, mga kapiksi, at saka para sa pamilya mo. So yung iba sa inyo maaari magkaroon ng mga bakasyon, travel. Kung nagbabala kayo mag-travel, mga kapiksi, especially kung magta-travel kayo abroad or magbe-beach kayo, ganyan, not necessarily abroad, pero kung meron kayo mga plano for travel guys, kasama ng mga family nyo, maaaring mapush yan, mga kapiksi, okay? And kung solo traveler ka, yung iba sa inyo guys, parang feeling ko solo travel, maaari ding matuloy yan, mga kapiksi. So syempre kanya-kanya lang tayong trip, no? Kung gusto nyong solo, edi solo. Alright, so yan yung nakikita natin na mga paparating sa inyo, mga kapiksi. So what else guys, no? Tingnan pa natin. Ito naman susunod para sa October, November, December, mga kapiksi. Again, no, anytime sa loob ng 6 months, pwede nyo ma-experience itong mga energies na to, mga kapiksi. So yeah, okay. So dito may mga frustrations na ma-experience kayo. Ito guys, parang feeling ko naiinip kayo, especially pagdating sa investment, mga kapiksi, no? Parang yung inaasahan nyo na investment, lalo na kung meron kayong pinag-investan. Let's say for example, nag-invest kayo
sa negosyo or I don't know, sa Bitcoin, stock market, whatever guys, kung saan nyo man nilagay yung pera nyo, parang nadidisappoint kayo sa outcome mga kapiksi. Ibig sabihin, yung outcome hindi kasing ganda ng ina-expect mo na resulta. So, syempre guys, pagdating sa investment, it's always a risk and yung mga returns niyan, hindi naman guaranteed, no? Ibig sabihin, hindi garantisado na ganun yung return. Syempre, of course, magdedepend yan sa market or whatever kung saan man siya nakadepend. So, ang importante is may babalik sa inyo. So, yun yung maganda naman mga kapiksi, no? Kahit hindi man kalakihan or what, at least may bumabalik pa rin sa inyo mga kapiksi. So, you should be grateful for that and mas maganda siguro na mag-strategy mag-strategize kayo, no? Kung paano nyo papalaguin yung inyong mga kaperahan. Mga kapiksi. Alright? Pero nakikita natin dito na magtutuloy-tuloy naman yung magandang daloy ng kaperahan sa inyo, mga kapiksi, no? And for some of you, there may be reasons for you to celebrate, mga kapiksi. Yung iba sa inyo, guys, parang makakapag-open kayo ng mga savings account, kung wala pa kayong mga savings account, or parang madadagdagan yung mga income nyo, mga kapiksi, and you will have more para makapag-open ng savings. Parang dumadami yung income nyo, mga kapiksi, no? So, nakapag-ipon kayo, dumadami. Pag nakapag-ipon kayo, ibig sabihin, dumadami yung pumapasok na pera sa inyo, guys, okay? And you will have, sabi ko nga sa inyo, guys, medyo marami yung ano nyo dito, parang madami yung happy time nyo, hindi lang sa family, pati sa mga friends, ganyan, no? So, parang medyo masaya lang yung energy nyo. Actually, masaya talaga yung energy nyo, guys. Parang more travel, more fun, more labas-labas, more on engaging, socialization, yun yung nakikita natin para sa inyo, mga kapiksi, alright? And for some of you, mga bandang end of the year, mga kapiksi, parang merong unexpected na maaaring maganap sa inyo. Ito'y parang magbubukas ito ng pintuan sa pagbabago, mga kapiksi, no? Parang paghahanda din sa 2026 siguro na parang meron kayong makikita na greener opportunity, mga kapiksi, on the other side of the road, parang ganyan. And parang mas malayo yung mararating mo if ever na lumipat ka or mag-take ka ng risks. Ibig sabihin, maaari magkaroon ng positive change or movement sa trabaho mo, sa negosyo mo, or kung ano man yung source of income mo. Parang magti-take ka ng risks, mga kapiksi. And parang mas maganda yung pupuntahan mo, guys. Okay? So, antayin nyo yan. Parang paghahandayin nyo na rin yan, guys, sa 2026, mga kapiksi. Alright, so i-main nyo na yung mga positive changes na yan, guys. Itong mga ipon, more ipon, more fun, more happiness. Yan yung mga nakikita natin para sa inyo, mga kapiksi, at saka yung mga engagement, kasalan, mga negotiation, no? Yan yung mga positive energies na nakita natin sa inyo. Comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo. I-main nyo na, guys, sa comment section. And bunot lang tayo ng isa pang card. Mga kapiksi, ito yung additional message para sa inyo. Everyone is doing their best, mga kapiksi. No? Lahat tayo nagsisikap, ginagawa yung best natin everyday, araw-araw. So, syempre, para maging best din yung result natin sa buhay, mga kapiksi. So, you just have to show up for yourself every day, guys. Huwag tayong magmadali, huwag tayong mainip, huwag tayong ma-attach sa mga resulta. As long as ginagawa natin yung best natin, guys, may kita rin natin yung mga resulta ng mga paghihirap natin, mga kapiksi, sa ating mga pamumuhay, okay? So, ito yung message niyan. There are really only two types of people, those you now love and those you will love. Until there's only one type of person, and then we'll probably hit a replay. So, yeah, ito naman, pagdating sa pag-ibig, mga kapiksi, it's either mahal mo siya ngayon or iba na yung mahal mo sa susunod. So, dalawa lang yan, mga kapiksi, di ba? So, this is in terms of relationship naman, guys. So, we can never really tell, mga kapiksi, no? Sometimes, may forever talaga. Sometimes, you have to let go of one person para dumating sa'yo yung tamang tao para sa inyo. So, wag na tayong magsayang ng, wag na tayong mag-regrets, di ba? Wag na tayong
alam niyo, magmokmok, kung hindi nag-workout yung isang relationship, until then, 'di ba, you will love, 'di ba? Ibig sabihin, meron pa ring darating na next person. At least ipag-pray nyo na siya na yung tamang person and siya na yung the one para sa inyo, mga kapiksi. So, yeah, just do your best when you are in a relationship, mga kapiksi. So, yeah. Alright, so comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kay dyan, Capricorn, and for more tarot readings, click nyo tong playlist na to, and ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. See you next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.